Bago po tayo magsimula ay pahingi naman po ako ng inyong like, maraming salamat. Sa tuluyan ng paghabol sa kanila ng napakalaking dinosaur na ito, kasama ang mga lalaki na kanilang nasundan ay makikita naman ang pagkadapa ng isang lalaki, dahil sa tagal at bigay todo nitong pagtakbo makalayo lamang sa galit na dinosaur. Dito naman ay makikita ang pagbuwelo ng dinosaur para banatan ang dalawang lalaki na nasa hulihan, gamit naman ang kanyang napakalaking buntot na kinatakot ng husto ng lalaking nanghihina nakakatakbo. At dito nga ay tuluyan ng nawalis ang dalawang lalaki sa likuran ng grupo ng ating bida gamit ang napakalaking buntot nito, kaya naman makikita ang biglang paglaho ng dalawang lalaki sa kanilang dating kinaroroonan. At dito naman ay makikita ang paghampas ng dalawang lalaking ito sa napakalalaking puno na talaga namang ikinatirik ng kanilang mga mata. Kasunod noon ay makikita ang dinosaur na ito na parang napagod din sa pagtakbo ngunit nakangiti dahil sa makakain na niya ang kanyang pinagpaguran. Sa pagbilang ng tingin na ito ng halimaw sa kaliwa ay nakita niya ang grupo ng ating bida kaya bigla na naman itong natuwa, habang makikita naman natin ang ating mga bida na naging alisto na din sa pangyayari. Kaya naman dito ay inalis na ni Kim Duk-jao ang kanyang espada sa kaluban nito para maghanda sa pakikipaglaban. Napansin naman iyon ni Hilyong at Jie na nagtanong pa nga sa pagtataka kung lalabanan ba daw ng ating bida ang napakalaking dinosaur. Sinabi naman ni Kim Duk-jao habang napalingon sa isang gusali sa di kalayuan na kung kailangan nga daw nilang mabuksan ang labasan, ay talagang kailangan nila iyong labanan na pinagtakhan ng babae kung anong labasan ang sinasabi ni Kim Duk-jao na tinatawag pa niyang mister. Sa isip naman ng ating bida na habang nakatingin parent sa isang gusali sa di kalayuan ay sinabing yun nga daw ay sa tingin niya ang Central Research Laboratory. At dito nga ay sinabi ng ating bida habang sabik na makipaglaban na kung nakakalimutan na ba daw ni Jie na sila ay nasa loob ng movie. At sinabi pa nga niya dito na sabay-sabay nilang bigyan ng napakagandang wakas ang movie na kanilang kinabibilangan. Kasunod noon ang napakalakas na paghiyaw ng napakalaking dinosaur na ito na nag-activate pa nga ng skill nito na Carnivorous Fear, habang sa harapan nito ay makikita ang buong tropa ng ating bida na hindi makakilos dahil sa nasabing skill ng dinosaur. Dito nga ay agad na nag-activate ang personal skill ng ating bida na the fourth wall na sinasabing naharang nito ang Carnivorous Fear ng T-Rex. Kaya naman dito ay pasiga na nagbigay ang ating bida ng utos na pumunta nga daw itong si Hilyong sa kanyang likuran at si Jie at Huiwon ay maghiwalay para siya ay back upon, na kinagulat ng dalawa dahil wala itong naramdamang sa ginawa ng T-Rex. Itong si Hilyong naman ay sa pagkakita pa lamang niya sa halimaw ay agad itong nag-activate ng kanyang skill na Dinosaur Encyclopedia, para malaman ang lahat ng impormasyon ng dinosaur na kinamangha naman ng ating bida sa kapakipakinabang nitong kakayanan. At dito nga sa mabilis na pagbabasa ni Hilyong sa mga info at sa bilis ng pagkakaintindi nito sa ganoong bagay, ay sinabi agad ng bata sa kanyang mga kasama na ang nasa harapan nga daw nila ay kung titingnan ito ay di mo akalain na sobrang bilis pala nga daw ng halimaw, pero ang problema nga daw nito ay ang kanyang paningin at ito nga raw ay mas madaling matamaan ng pag-atake sa tagiliran nito. Hindi naman doon makapaniwala ang ating bida sa nalalaman ng bata na sinabi pa na nabasa nga daw niya iyon noong bata pa siya. Nagulat na naman nga ulit doon si Kim Duk-jao na nasabi pang ano daw ba ang ibig sabihin ng bata, bata pa naman daw ito. Nilinaw naman iyon ng bata na sinabing noong mas bata pa nga daw siya sa kanyang kasalukuyang edad. At dito nga ay nagkagulatan na ang lahat dahil sa biglang pagsugod ng halimaw sa kanaroroonan ng ating mga bida. Mula nga doon bago pa masabi ni Kim Duk-jao ang kanyang plano ay nagulat ito sa pagsabi ni Jie, na hindi nga daw yun ang oras para sila ay magkwentuhan habang makikita ang dalawang babae na pumunta na sa magkabilaang direksyon para maghanda sa laban. Nasabi na lamang nga ni Kim Duk-jao dito na ang swerte naman daw niya dahil sa alam ng mga kasama niya kung ano ang dapat nilang gawin sa oras na iyon, at habang makikita itong si Huiwon na alisto habang mabilis na tinungo ang kanyang pwesto sa kanang bahagi ng halimaw. Sinasabi pa nga ng ating bida dito habang unti-unti nang lumalapit ang halimaw na sa oras nga daw na iyon ay siya ang pinakang pwedeng maging tank ng grupo. Sa pagkalapit nga na ito ng halimaw ay sinabi ng system na itong si Kim Duk-jao nga ay napili nitong maging unang biktima, kaya naman naghanda na itong si Kim Duk-jao habang sinasabi sa isip na nagtitiwala nga daw ito sa dalawang babae, na maisipang pumunta sa likuran para ibigay sa halimaw ang katapusan nito. Kasabay noon ang mabilis na pag-volunteer ni Hilyong na sinabi sa ating bida na siya nga daw ang baalang gamulo sa halimaw, na kinatakot naman ng ating bida.
Mabilis nang sinabi dito ni Kim Duk-jeon na hindi iyon maaari ngunit matapang talaga ang batang ito na sinabing kaya nga daw niya ang trabaho na iyon. Sa isip pa nga ni Kim Duk-jeon na dapat daw ay nasa likuran lamang ang bata. Ngunit wala nang ang nagawa ang ating bida sa paggulo ni Hilyong sa kaisipan ng halimaw kaya ang bata naman ang napagbalingan nito ng kanyang pagkasabik sa dugo at laman. Ang batang si Hilyong naman ay tinodo na ang kanyang abilidad na talagang umaapaw na sa lugar ang naglilitawang mga maliliit na ilaw mula sa skill nito. Kasunod noon habang sigaw ng sigaw ang ating bida para sabihan ang bata na limeyo sa lugar ay makikita ang seryoso sa mukha ng bata, kasabay noon ang pagpapakita ng isang nilalang na lumilipad papalapit sa bata. At mula nga doon ay pinakita ang galit na insekto papalapit sa kinaroroonan ng labanan. At dito nga ay bigla na lamang nag-dive ang malaking praying mantis na ito sa mata ng dinosaur at di pa nga ito nakontento, na nagmaniobra pa ng sobrang bilis para banatan naman ang kabilang mata ng dinosaur. Kasunod nga noon ay talagang makikita ang pagwawala ng dinosaur sa sakit at nagpaikot-ikot na sa kanyang kinatatayuan sa sobra nitong galit. Gulat na gulat ang mga nakasaksi sa pangyayaring iyon na makikita pa ang ating bida dito na kamuntikan ng tumulo ang laway sa pagkakanganga sa nakita. Habang nagtuloy sa pagwawala ang halimaw ay lumapit na ang ating bida sa bata habang sinasabi sa isip na kaya daw pala gustong kunin ni Jung Yokyu ang bata mula sa kanya ay iyon ang dahilan. Ang dalawang babae naman na ito ay di muna nagpadala sa nakita at inuna ang kanilang part, para magawa nila ang kanilang pinakang gusto na malayang makahiwa ng isang bagay. At mula nga doon ay talagang nagkasugat-sugat ang magkabilang unahang paa ng dinosaur. Ang ating bida naman ay hindi na din nag-ante ng Pasko at tumayo sa kangkungan na makikita ang Unbreakable Faith Sword nito, na pinalitan pa nga niya ng special property na nagsanhi ng pagsabi ng system na ang Ether Affix nga daw ng espada ay napalitan ng apoy. At mula nga dito sa buntot ng nagwawalang dinosaur ay makikita ang napakabilis na pag-akyat ng ating bida sa ibabaw nito, bitbit ang kanyang Unbreakable Faith Sword. Sa napakabilis na pag-akyat na ito ng ating bida sa ibabaw ng halimaw ay makikita natin ang halimaw na ito na parang naramdaman ng ating bida kaya nagpupumiglas na naman ito. At dito nga ay bago pa man makagawa ng kilos ang halimaw para makaligtas sa gagawin ng ating bida, ay makikitang tumalon na ito mula sa likuran ng halimaw at tangkang babanatan na ang napakalaking halimaw. At sa pagtarok ng nag-aapoy na espadang ito sa katawan ng halimaw ay makikita naman ang mistulang paglalaro ng ating bida dito sa pagsabit naman niya sa espadang nakatarak sa halimaw. Kaya naman talagang makikita ang paghaba ng hiwa ng espadang ito na habang sinusundan ng naglalagablab na apoy. Napasigaw na nga lamang doon si Hilyong sa intense ng pangyayari. At dito nga ay bago pa nga bumitaw ang espada ng ating bida sa katawan ng halimaw, ay tinodo na nito ang pagpapalabas ng mana na nagsanhi naman ng paglabas ng nagngangalit na apoy mula sa espada ng ating bida na kumalat sa buong katawan ng halimaw. Kasunod noon ang tuluyan ng paghila ng ating bida sa kanyang espada para mabilis na umalis sa tabi ng halimaw. Habang ang halimaw naman ay nakikitang nasaktan at naghihihiyo nga ito ng husto dahil sa napakalakas na apoy na bigla na lang bumalot sa katawan nito. Sa tuluyang pagbaba na ito ng ating bida ay hindi peren nga nila maalis ang tingin nila sa halimaw dahil sa hindi nila alam kung sapat ang ginawa ng ating bida para tuluyang mapatay ang halimaw. Sa tuloy-tuloy namang pagkasunog ng halimaw dito ay napasinghot-singhot na itong si Hilyong at Huewon na nasabi pang amoy mang inasal. At dito nga ay talagang lumabas na lamang ang dila ng halimaw at natupok ng apoy sa nilabas ng espada ng ating bida na animoy isang itim na apoy ni Sasuke. Ilang minuto pa nga ang nakalipas ay makikitang umusok na ang bibig ng halimaw na ito at bumagsak na sa hindi mawala-walang apoy na nakayakap sa kanyang katawan. Kasunod noon ang pag-anunsyo ng system na sinasabi na ang ating bida ang kauna-unahang nakapatay ng Tier 7 land dragon species Tyrannosaurus Rex at dahil doon ay makakatanggap siya ng 1,000 coins. Nang makumpirma na nila ang pagkamatay ng T-Rex ay agad tinungo ng ating mga bida ang mga lalaki na nadali ng buntot ng T-Rex na bumangga pa nga sa matigas na punong kahoy. Makikita pa nga na nanginginig ang katawan nito sa natamong pinsala kaya tinawag ito ng ating bida na may hawak ng bote ng tubig at sinabing gumising ang lalaki at huminga ng malalim. Nagising naman nga doon ang lalaki at agad nabanggit ang paghingi ng tulong sa ating bida kaya pinainom nula ito ng tubig, ngunit parang ayaw tanggapin ng katawan ng lalaki ang tubig na umubo na ng dugo.
Sa isip ng ating bida na dahil nga daw sa lalim ng dugat nito ay sa tingin niya ay hindi na ito mabubuhay pa, kaya agad nagtanong dito ang ating bida sa lalaki kung paano nila nalaman ang lugar na kanilang kinaroroonan. At di pa nga nakakasagot ang lalaking nag-aagaw buhay ay nagtanong na naman ang ating bida kung sino ang prophet na sinasabi nito. At dito nga ay sumagot ang lalaki habang naghihingalo, na yun nga daw ang mga Guardians of the Revelation. Saglit namang napaisip doon ang ating bida at ilang sandali pa paglingon niya sa lalaki ay nakita niyang nakatirik na ang mga mata nito say na wala na itong buhay. Naisip na lamang dito ng ating bida habang tinatabunan ng dahon ang lalaki na ang sinabi nga daw ng lalaki ay isang interesanteng bagay at nakakatuwa. At dito nga ay nakita itong si Anna Croft na sinasabi ng ating bida na ito nga daw ay nag-iisa lang sa TWSA na may future vision skill. At sa pagkatabon ng dahon ng di kilalang lalaki ay inalok na ng ating bida ang mga kasama nito na magpahinga daw muna sila. Sa paglalakad ng ating bida dito na may seryosong muka ay sinasabi pa niya sa kanyang sarili na isa nga lang daw ang ibig sabihin noon, na halatang halata naman daw dahil sa pagpapadala pa nila ng ibang tao imbis na sila mismo ang pumunta. At mula nga doon ay sinabi ng ating bida na meron daw ibang tao sa ibang lugar na katulad niya na nabasa din ang nobelang TWSA. Matapos nga silang magpahinga ay tinungo na nila agad ang Central Research Laboratory na nakita ng ating bida sa di kalayuan bago nila matalo ang halimaw. Tumambad sa kanila ang limitadong bilang ng iba't ibang uri ng potion na nakalagay sa isang estante. Tuwang-tuwa naman doon ang ating bida sa pagkakita sa iba't ibang uri ng potion na sinasabing ang kulay pula ay magbibigay ng panandaliang pagtaas ng stamina, habang ang kulay lila naman ay magbibigay sa iyo ng panandaliang pagtaas ng mana. Ang kulay blue naman ay para sa agility at ang kulay green naman ay para panandali ang dagdag sa lakas. At ang lahat nga daw na iyon ay sinabi pa ng ating bida na 20 piraso. Habang naglalaway pa nga ang ating bida dito sa pagkagusto niya sa kanyang nakita ay nakita naman niya ang tatlo niyang kasama na sarap sa kinakaing karne ng T-Rex. Na sinasabi pa nga ni Jie na sobrang sarap daw ng karne habang si Huiwon naman ay sinabing sobrang masarap at malasa nga daw ng karne na sa sarap pa nga daw ay para na siyang maiyak. Habang kumakain pa itong si Huiwon ay nagtingin-tingin din ito sa loob ng lab na nasabi pa na nakakamangha naman daw na makita ang nasa movie na magawa katulad ng kanyang nakikita. Habang itong si Jie naman ay napansin na ang lihim na ginagawa ng ating bida sa isang gilid. Kaya naman makikita ang pagkagulat ng ating bida dito sa biglaang paglapit ni Jie sabay tanong dito kung ano daw ang ginagawa ng ating bida at mula nga doon ay tumambad sa kanya ang mga potions. Tinanong pa nga ng dalaga dito na sana naman daw walang balak ang ating bida na sarilihin ang lahat ng potion doon. Ang ating bida naman ay napang-ising-isi ay nasabing syempre naman daw mamamahagi siya. Kaya naman mula nga doon ay tinawag na ni Jie ang dalawa pa nilang kasama habang sinasabi na lumapit daw sila dahil si Kim Duk-ja nga daw ay sinusubukang ipuslit lahat ng item doon. Medyo nainis pa nga ang ating bida dahil sa bilis nga daw makaintindi ng babae. At dito nga ay sinasabi na ni Jie na sa ating bida kung pwedeng sa kanya na lamang ang potion para sa strength, dahil ang katulad nga daw niyang babae na walang kalaban-laban ay talagang kailangan iyon. Pagkasabi ng ganoon ni Jie ay tiningnan ng ating bida ang stats ng babae at nakita niya na ang strength nitong hindi biro na umabot na sa 17 at iyon ang pinakang malakas niyang stat. Kaya naman nasabi na lamang ng ating bida nagigil sa babae na sa tingin ba daw ni Jie ay maloloko nito siya na makikitang nakangisi na naman na parang may masamang pinaplano. Naghahanap pa nga ng kakampi itong si Jie sa pagtawag kay Jie na dapat daw ay ibigay na lamang sa kanya ng ating bida ang potion na gusto niya, ngunit sinabi ni Huiwon na dahil nga daw si Kim Duk-ja ang nakahanap doon ay dapat siya din ang mamigay noon. Ang ating bida naman na ito na namong problema ay nasasabi sa isip ang pagiging parehas, dahil ayaw daw niyang bigyan kahit isa ang babae dahil ito ay kasama ni Jung-hyuk at yun dapat ang magbigay doon ng items. Nagpaabot nga din naman ang mga constellations dito ng mensahe na sinasabing si Who Are Found the Monopoly ay hindi nagugustuhan ang nangyayari, habang si Demonic Judge of Fire naman daw ay inaasahan na ang ating bida ay magiging patas. Para nga hindi namang ulit itong si Jie ay sinabi na lamang ng ating bida kung bakit di na lamang daw nila daanan sa rock paper scissors at ang mananalo nga daw ay makakakuha ng potion kada round. Nang marinig naman iyon ni Jie ay natuwa ito na makikita pa ang pagtaas ng kamay nito habang nakatikom ang mga daliri.
Si Huiwon naman ay sinabi kay Ji Ye kung sigurado ito dahil pwede nga daw mapunta sa iisang tao lamang ang nasabing potion. Sinabi na lamang ng kampanteng si Ji Ye na maganda naman nga daw sa makakagawa noon. At dito nga ay nagsimula na ang dalawa, si Ji Ye naman na bilib sa kanyang kakayanan ay sinabi kung sigurado na ba daw ang ating bida dahil talagang magaling nga daw siya sa ganoong laro. Talaga ba, ang pain salto na lang na tanong ng ating bida? Kasunod nga noon ang pag-activate ng ating bida ng kanyang personal skill na Omniscient Reader na may antas 1. At dito nga ay nagsimula na ang dalawa at sa hudyat nga ng masayang sabi ni Ji Ye na rock paper at mula nga doon ay sinasabi sa system ng ating bida na ang gagamitin daw ni Ji Ye ay scissors, habang ang ating bida dito ay makikita nating cool na nakangiti pa nga. Ilang minuto pa ang lumipas matapos ang laro ng ating bida at ni Ji Ye ay pinakita ang helicopter na ito na parang may inaantay na sasakay dito. At mula nga dito ay makikita ang ating mga bida na palapit ng palapit sa helicopter. Sinasabi pa nga dito ni Huiwon sa ating bida kung sigurado ito na tama ang pagtapas nila sa movie. Sinabi pa nga niya dito na hindi nga daw niya maisip na ang tao ay nagawang makapatay ng T-Rex sa movie na iyon. Kasunod noon ay makikita naman natin itong si Ji Ye na nanglulumaw na nasasabi pang hindi nga daw iyon maaari na matalo siya sa lahat ng round. Ang ating bida naman ay sinasabing mahirap nga daw paniwalaan iyon pero di ba naman daw ay mas maganda naman ang nangyari dahil ang genre naman daw ng movie ay action adventure at fantasy. At mula nga doon ay nag-anunsyo na ang system na ang Cinema Master nga daw ay masaya sa naging katapusan ng movie at sila nga daw ay pwede nang makapunta sa susunod na palapag. Sa anunsyong iyon ay talagang nagpangiti sa babaeng si Huiwon habang ang ating bida naman ay masaya din na sinabi kung nakikita na ba daw ng babae, dahil ang kailangan lang daw doon ay patayin ang lahat. Sa isip pa nga ng ating bida na ang susi nga daw para matapos ang dungeon ay hindi ang paggawa ng dati nitong ending, kundi ang paggawa ng bagong ending nito na magugustuhan at makukontento ang Cinema Master. Sinabi pa nga ng ating bida na ang Cinema Master nga daw doon ay mahilig sa action. Bago pa nga sumakay dito ng helicopter ang batang si Hilyong ay makikitang nagpaalam na ito sa kanyang bagong kaibigan na pinangalanan pa nga niyang si Taitano. Nang makita naman yun ng ating bida ay nasabi nito sa kanyang isip na hindi daw madadala sa labas ng dungeon ang mga halimaw na makikita sa lahat ng level ng floor. Ang tangi nga lang daw nilang madadala ay ang mga items. At dito nga ay pinakita ang pagkatalo ni Ji Ye ng 20 beses sa ating bida na nagsanhi na ang babae ay walang nakuhang kahit na anong potion. At dito nga ay pinakita ang kakaiba sa lahat na unang pinakitang potion. Sinabi ng ating bida dito na ito nga daw ang Ampule Potion na nakuha daw niya bilang isang reward sa pagtalo niya sa T-Rex. Ang dilaw na potion nga na ito ay may pangalang Enraged T-Rex DNA Ampule. Ito nga daw ay may kakayanang mapataas ang lahat ng stats ng user ng 10 sa loob ng 30 minuto. Dagdag pa nga niya dito habang nakatingin sa dilaw na potion na magagamit lamang daw iyon sa dungeon na iyon at hindi mo nga daw matatalo ang boss doon nang wala noon. Sinabi pa ni Kim Duk-jo dito na baka daw talagang magamit niya iyon lalo na kapag tama ang hinala niya na nasa masamang kalagayan si Jung Yok. Sa tuluyang paglaypad ng helicopter na sinasakyan ng ating mga bida papunta sa sunod na floor ay makikita ang tatlong ito na ninanamnam ang tanawin ng lugar na matagal na nilang dinakita. Kasunod noon ang pagdating ng mga mensahe na sinasabing narating na nga daw ng ating mga bida ang unang ending credits at ang cast ay sina Duk-jo Kim, Huiwon Jong, Jia Lee at Hilyong Lee at sinabi pang nakatanggap nga daw sila ng tig 500 coins. Kasunod noon ang unti-unting paglaho ng helicopter na sinasakyan ng ating mga bida. Pagkatapos po noon ay doon na din po muna nagtatapos ang ating episode, ang nakikita naman po ninyo ay ang ating susunod na episode. Shoutout na din po sa mga lodi kung tunay na ito humayo po kayo at magpakarami.